Panunood ng sarili mong video ng paulit-ulit, bawal yan. Gamit ang maraming account na ikaw mismo ang gumawa, bawal yan. At bakit? So, ayun na nga guys, muli ako si Jessie at ito ang Man at Work 3189. So, importante itong pag-uusapan natin kasi ginagawa ko to ngayon, yun pala, hindi siya pwede. So, ngayon, ah, pinanood ko siya, inulit ko kasi yun yung nangyayari sa aking YouTube channel. At baka nga daw magkaroon ng banning. So, may tendency na ma-terminate yung account. So, bigla siyang mawala or hindi na ma-monetize yung aking account sa YouTube. So, nag-iingat ako kasi kumikita ako sa Google AdSense at the same time sa ads ng pagtataging ng aking vlog sa mga product. So, pwede po kayong bumili ng product under my YouTube videos or short videos. So, ngayon, pinag-aralan ko na bawal palang panoorin ng paulit-ulit ang YouTube mo. Yung mga in-upload mo na video, bawal yon. Tapos, i-refresh mo panonoorin ulit. So, hindi naman bawal na panoorin mo once, pero kung paulit-ulit mo siyang pinanonood, naku God, baka matanggal yung monetization mo. O kaya bigla na lang hindi na makita yung YouTube account mo, no? Ano ba ang issue sa sariling panonood? Pinapayagan naman na panoorin yung sarili mong video. Pero, kung paulit-ulit mo nga pinanonood, lalo nire-refresh mo, yung i-refresh mo yung account mo, o gumamit ka ng ibang account. Halimbawa, gumawa ka ng 4 na account, 2 account, pero iisa ang device, no? Nako, yari ka talaga, no? Hindi siya counted, no? Gumamit ka ng ibang account para paramihin yung views mo. Nakikita ito ni YouTube bilang fake engagement or artificial views. So, hindi pala advisable na gumamit ka ng ibang account pero iisa ang device. So, para paramihin yung views mo, 'di ba? Nag-change ka lang ng account name sa YouTube, yari ka. So, nakikita yun ng YouTube. At ano ang epekto nito? Ito yung posibleng dahilan kung bakit parang hindi nagiging viral yung video mo. So, mapapansin nyo yung video ko na 2 ay hindi siya nag-viral. Pero yung mga the rest naman, tumigil kasi ako kaya medyo low talaga yung mga yung mga views. Pero itong sunod-sunod na videos ko pati yung short video ko is munti talaga siya na which is hindi siya pangkaraniwan na parang hindi na siya napapanood o hindi na siya nakikita, ganun siya, no? So, ang epekto nito, kung ganun ang ginagawa mo nga, hindi binibilang ang views, may filter si YouTube. So, dati wala, ngayon may filter na siya. Kapag suspicious ang views, hindi siya counted. Binababa ang reach ng view mo, hindi na siya nire-recommend sa iba. So, yun yung dahilan kung bakit nga kumukonti na yung nanonood sa aking YouTube. Kahit maganda yung content, hindi na nalalabas sa feed. So, yun yung masakit, no? Dahil gumamit ka nga ng maraming account pero iisa ang device, no? Gumamit ka ng 2 device pero nakikita yun, no? Ng YouTube kasi meron na silang filter, no? Bukod doon, nasisira ang algorithm signal. Iniisip tuloy ni YouTube, hindi organic ang engagement. Ngayon, kapag hindi organic ang engagement mo, hindi na siya ipupush ni YouTube. So, mas mahihirapan ka. Hindi ka nang nakikita. Hindi ka pa
mapapanood. Ang masakit baka mawala yung monetization mo. Ito yung masakit kung bagong content creator ka lang or bagong vloggers ka lang, tapos ganito na agad yung ginagawa mo, hindi ka na mamamonetize. Yun yung masakit sa mga bago pa lang. So kami, kaya pa naming i-adjust kung ganito yung ginagawa, 2026. Kaya pa siyang i-adjust, kaya pa siyang mabago, kaya pa siyang isolve. So, mas maganda, no? Na wag na natin gawin tong mga ganito, no? Ito na yung masakit kapag nakita na ni YouTube na paulit-ulit yung ginagawa mo. Possible yung channel mo magkaroon ng penalty. Hindi man agad, pero mahigpit na kasi. Pero kung abuso, pwedeng malimit ang channel growth mo. So, yun yung masakit. No? Bakit parang walang nanonood? Hindi dahil pinanonood mo ang sarili mo, kundi dahil hindi ka nakakakuha ng real audience retention. So, yun yung gusto kasi ni YouTube, yung organic. Mababa ang click-through rate, CTR. Hindi nakakakuha ng engagement, likes, comment, and share. So, talagang kami mga YouTube, small YouTubers, kailangan natin ng likes, comment, and share, no? Para ma-count yung ating YouTube, no? Doon kasi tinitignan kung okay ba yung account mo, yung YouTube mo, kung organic ba siya, no? Yun din ang tinitingnan ni YouTube, hindi yung views o yung count lang ng views. So, yung like, share, and comment, isa yun. Isa din yun sa mga tinitingnan. Kasi kung hindi ma-share yun, hindi mako-comment yun, patay na. No? Ano ang dapat mong gawin, effective talaga ito, mas makakatulong sa'yo na panoorin ng video, no? So, ano yung mas maganda para hindi ganun yung style na gagawin mo para mas maraming manood, para mas makakuha ka na organic na audience, no? Focus sa hook, unang 3 seconds dito, nagdedesisyon ang viewers kung aalis o hindi. Totoo yun. Kapag kapangit ang simula, pangit yung entrada, patay na. No? Title ng thumbnail, dapat maganda, nakaayos, no? Naka-description na agad yung topic. Yung share ibang platform, Facebook, TikTok group, i-share mo yung iyong itong vlog mo sa YouTube, no? Huwag mong i-refresh ang sarili mong videos. 1, 2 views okay lang pero wag aabusuhin, no? Consistency, no? Kahit hindi viral, agad tuloy-tuloy lang. Huwag putol-putol katulad ng ginagawa ko, guys. Hindi kasi tuloy-tuloy yung pagbe-video kasi nga ang daming hassle. Para naman kung kukunin ni Lord sa liwanag natin, guys, no? Ang daming hassle. So, at saka busy din sa trabaho. Kaya yun, real talk, hindi totoo na dahil pinanood mo ang sarili mo, kaya hindi viral, no? Malaking factor yung content, hook, audience retention, timing, packaging, title, thumbnail. At kung gusto mo, ay i-share mo yung mga video mo para mas marami kang makuhang legit or organic, no? Yung totoong tao talaga, guys, yung manonood sa inyo, hindi yung sarili mo pinanunood mo, gumamit ka ng maraming account. So, ayun, kaya kailangan nating iayos, alisin yung mga ganon. So, kailangan makakuha tayo ng mga legit diyan, legit, legit, legit na mga manonood. So, yun. So, saklap guys, kaya kailangan kayong mga bagong YouTuber or bagong nagba-vlog, alam nyo na kaagad dapat na bawal to, no? Tayo namang mga nasa monetize na, baka bigla tayong mawala, mag-disappear. Bigla tayong maghanap, ano na nangyayari. Ingat tayo kasi mahigpit ngayon si YouTube, no? So, yun lang guys, para sa mga legit nating mga broadcast. Manood lang po kayo dito sa aking YouTube channel, sa aking TikTok account. Pare-pares lang ng pangalan, no? Jessie, ang inyong lingkod mula sa Man at Work 3189. Huwag panonorin ang sariling video ng paulit-ulit.
kahit gumamit ka ng maraming account.